wouldn't trade you for riches untold. 'Cause you are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver and gold. I wouldn't trade you for riches untold. 'Cause you are my everything. Oh, Jesus, I wouldn't take one step without you. 'Cause I could never go. I couldn't live one day without you. 'Cause see, I don't have the strength to make it on my own. 'Cause you are the love of my life. You are the hope that I cling to. You really mean it. More than this world to me. Trade you. Wouldn't trade you for silver and gold. Wouldn't trade along. Wouldn't trade you for riches untold. 'Cause you are my everything. Oh, I wouldn't take one step without you, Jesus. 'Cause see, I could never go. Oh, no, I could not live one day without you. See, I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. Oh, yeah. You are the hope that I cling to. You really mean more. More than This world to I wouldn't trade you. trade you for silver and gold. I wouldn't trade you Wouldn't trade you for for riches. riches untold. You are Jesus, my everything. You are my Yes, you are. Yeah. Say you are. More than this world. more than this world to me. You are my everything. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. Jesus, you are
say it with us tonight. Say, you are my everything. Hey, 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 hey. I love you, I love you, I love you, I love you, Lord. Say, Martha. You are my Yes, O God, Lord, pinupuri ko po namin, sinasambali na dakila kamo po namin, Panginoon, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito na we are gathered again, O God, sa Bible study namin tonight, O God, Lord. Bless mo po yung bawat isa sa amin na nagkaroon ng time, O God, na nakinig sa iyong salita, O God, Lord. Ikaw na pong bahala sa mga brothers and sisters namin, O God, na pauwi pa po, O God, sa kanilang mga bahay, O God, naway magkaroon din sila ng time, O God, na makinig sa iyong salita, Panginoon. Lord, be in our midst, O God. Ikaw na pong bahala sa connection namin, O God. Magpatuloy po ang connection namin, O God, hanggang sa dulo ng aming Bible study, O God. Enlighten each and every one, O God, tonight. Oh God, Lord, maraming salamat po naway ang mapag-aralan po namin ngayon ay may sa pamuhay namin sa pang-araw-araw. Oh God, Lord, we also pray, oh God, na mabigyan mo ng right utterance, oh God, si Dudong Maya, oh God, sa kanyang sasabihin, oh God, sa amin, oh God, to deliver your word, oh God. Lord, maraming maraming salamat po, oh God. Ikaw na pong bahala sa amin. We just dedicate to you everything. We just dedicate to you tonight, oh God. And this is our prayer in Jesus' mighty name. We pray. Amen. Yun, so magandang gabi po sa ating lahat. So ngayon naman ay pasalamatan natin ng Diyos or anything you would like to add or kamusta ang bawat isa. Ate Tin, kamusta ka na? Ibuwak pa. Yan. Eto palakad-lakad pa rin po sa park. Papakita ko lang sa inyo ang view. Kung makikita ninyo. Cute mo! Wow! Ayan. Sa likod na nito ay mall. Sa harap ay Cityscape, ang no? bridge. Ang ganda Oo. ng Tapos ayan na cityscape. yung mga kapunuan. Andiyan. Sana may ganito sa atin sa Nice. Pinas, no? Kaya Kahit nga, gabi, ang sarap magliwaliw. nakapaglakad-lakad. Makatanggal ng stress. Yes. Papunta na ang Sengkang eh. Baka Sa makapunta pang Bukit Panjang, te, ah. Okay naman po ako, pero yun nga po, masyadong matagal ang July, masyadong marami akong ganap. Kaya Mm. looking forward ako sa much better na August. Ayan, sana kayo rin. Pero thank you Lord at nakaraos ang July. Ayan, yun lang po. Thank you. Amen. Glory to God. Si Ate Dada, I want you to meet Ate Christine, ang ating, ano naman Ate dyan. Jaja, nice meeting you po. Ano po? So pretty naman si ate. Diba? Salamat kay Lord. Ayun, Ayun. ano lang. Ano ba? Salamat kay Lord sa panibagong uno ng Agosto. Katulad sa sabi ni ate kanina na nalagpasan ng July. Despite na, di ba alam naman natin bawat isa may mga pagsubok pa still, God is good, we are healthy, we are here. And thank you po. Salamat kay Lord na naka-join ako sa inyong online. Salamat po, Miss Jen. Ayun, thank you so much for your time, Ate. And yun nga, si Pastora Shela nawala. Ikaw, mahal, may ano ka gustong i-share? Ano ba? Wala, I'm so thankful kay Lord kasi natapos din yung July. Kasi sobrang busy, as in sobrang busy. Natapos na yung paggawa ko ng roster. So ngayon, ano naman ako nang gagawa ng lesson plan kaya parang natapos lang din yung ano, yung unang task tapos may kasunod ulit. May nakaabang kaya glory to God pa din. Thank you kasi it's it's an opportunity sa akin na gumawa ng roster
Kaya, tapos nalagpasan ko yung first trimester ng aking pagbubuntis. And ano ba bang dapat pasalamat kay Lord? Marami. Behave si baby po. Praise God. Kahit na, tawag dito, parang napakapagod lang talaga magbuntis na yun. Parang, sa, yung unang pagbubuntis ko kasi parang hindi ako napagod ng sobra, ngayon parang sobrang pagod ko. Siguro dahil last time kasi nag-stop ako mag-work, ngayon ongoing yung work ko, kaya yun. Pero continuous strength, thank you Lord for everything, for the blessings, and yun, yan lang. Amen. Glory to God. So, ako din po nagpapasalamat kay Lord kasi ah nagpa-register kasi kami ng business sa Pilipinas dahil sa bugso ng damdamin. Pero, sa awa naman ni Lord, kahit pa paano may mga projects naman dumadating. Pero yun nga, dahil ano pa lang siya, parang more on, ano kasi siya, remote remote work, tapos parang kami-kami na lang muna ang gumagawa. Kaya yun na busy. Pero salamat kay Lord kasi um, talagang pinatayo lang namin yung business na yun out of faith lang din. Pero sa awa ng Lord, may mga mangilan-ngilan naman na ano, na, na clients. Kaya yun, doon ako na-amaze kay Lord na you just have to have faith lang din talaga. Maniwala ka and si Lord na bahala. Minsan, tinatanong ko nga magkakakalayan kaya? Pero dahil sa gabi-gabi namin siyang pinagpipray, yun, nakikita namin yung result. Hindi, nakaka-amaze siya kasi once na ipag-pray mo yung isang bagay, tapos hindi mo alam kung papaano darating yung bagay na yun. Pero God really moves in something na magugulat ka na lang na, kung ano, kaya ni Lord. Kaya yun, the Lord is really, really faithful. At ang kailangan lang talaga natin is to pray without ceasing and have faith. Yan. So, yun. Wala pa po yung iba, pero ano na po tayo? Start na po tayo. Dadami daw po yung projects mo, kuya, kapag Ah! mag-hire ka na ng mga staff. Yun. Amen. By God's grace. Nawa po. Nawa Yes. po. Amen. Yeah, yun. Salamat kasi na ano na din, natapos na din yung website din namin. So, nawa mai-launch na siya para ano, boom boom pow pow na. So, it's always by God's grace. Kaya, yun, we'll just continue praying for it po talaga. Kasi, lumalaki na ang pamilya! Yan. So, yun. Madaming worries, pero as I read this, kung titingnan nyo, yan, Judges chapter 4 na po tayo. Kung titingnan nyo, parang marahas, no? Last time kasi, napag-aralan natin si Shamgar, Othniel, at saka si tatlong judges. So, for the sake ni Ate Dada, bigyan lang natin siya ng quick background. So, ang Book of Judges is all about Israel na parang nagiging routine, nagiging cycle na lang yung nangyayari sa kanila. Una, lagi silang magkakasala. Tapos pagka nagkasala sila, i-give up sila ni Lord. O i-oppress sila ng mga neighboring countries. Sasakupin sila, i-oppress, ganyan-ganyan. Tapos, kapag na-oppress na sila for certain years, iiyak na naman sila kay Lord. Tapos pag iiyak sila kay Lord for help, magbibigay naman si Lord ng judges para i-deliver sila doon sa oppression ng bansang iyon. So gayon, naging cycle, tapos may iba't ibang judges na nire-raise up si God para um, to show mercy sa Israel. Ganyan, at iligtas sila, i-deliver sila from that oppression. So ngayon yung nagiging cycle. Nagsimula kami sa Judges chapter 1, 2, 3 hanggang 4. Ganon lagi yung cycle. At dati, nung sa Judges chapter 3, ang ni-raise ni Lord na judges ay si Othniel, si Shamgar, at saka si Ehud. Ehud ba ito? Ay, mali. Ehud. Tama. At ngayon naman,
pag-aaralan natin si Judges chapter 4, meron isa siyang babae na ni-raise. Judges siya at the same time prophet. Ang pangalan niya is si Deborah. So, sino tong babaeng ito na papatay sa lalaking ito? So, malalaman natin yan as we go on at basahin natin yung Judges chapter 4. Yan. So, kung pupunta po tayo noon, ayan, ang title ay si Deborah. So, I think basahin po natin siya. Ilan ba tayo? 5? So, 4 verses each? 24. 24. 5 verses na lang para hindi mahirapan. Sige, simulan po ni Jenny, tapos si Dada, si Ate Christine, tapos si Kuya Andy. Take pa 5 verses each. 1 to 5 kay Jenny. Deborah, again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Sorry. Now that Ehud was dead, so the Lord sold them into the hands of Jabin of Canaan, who reigned in Hazor. Sisera and the command of his army was based on Hashoreth, Harosheth, Hagoy, Because he had 900 the chariots fitted with iron. and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years and cried to the Lord for help. Now Deborah, a prophet, the wife of Lapidos, was leading Israel at that time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites went up to her to have their disputes decided. Si Dada naman po, 5 to 10. 6. Ah, 6 to 10. 6 to 10, sorry. Pwede ka bang magbasa, Dada, ng 6 to 10? 6 to 10. Pwede Ayun. ko sa lasa ko. Hugas lang po ako ng plato. Saglit Ay, lang po. sige, sige, sige. Si Ate Christine muna. 6 to 10. Hindi po ba masyadong maingay background ko, kuya? Hindi naman po, ate. Go lang. Okay. Sige, 6 to 10 tayo. Teka, lalakihan ko lang ng slide, kuya. She sent for Barak son of Abinoam from Kadesh in Naphtali and said to him, The Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mountain Tabor. I will lead Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hand. Barak said to her, If you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go. Okay, ano naman? Si Pastora. Tapos na? Wala pa ba? Sorry, nalito po ako. 9 na, kuya. Apa. Okay, 9. Okay, 10. 9 pa lang. Saan ka nag-last, ate? Sorry, naligaw ako. Sa 8 po, Na- kuya. Bale, 9 na po tayo mag-start. Okay. Ituloy mo, te, or pasa na natin? Sige po, ituloy ko na lang sa 9, kuya. Sige. 10. Hanggang 10 na, te. Para Sige. bum bum pow pow. Okay po. Certainly, I will go with you, said Deborah. But because of the course you are taking, the honor will not be yours, for the Lord will deliver Sisera into the hands of a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. There, Barak summoned Zebulun and Naphtali, and 10,000 men went up under his command. Deborah also went up with him. Yun. So, verse 11 naman. 11 to 15. Si Pastora Sheila naman po.
Okay po. Bale sa Judges po tayo, Judges 4. Judges chapter 4, yes po, 11 to 15. Okay po. Sabi po dito sa Tagalog, samantala, si Yun. Heber ng Sineo ay lumayo sa mga kapwa niya Sineo. Ang mga Sineo ay buhat sa angkan ni Hobab na kamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng Tolda malapit sa kagubatan ng Zaananim malapit sa Kadesh. Nang mapagsabihan na may nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok Tabor. Kaya tinipon niya ang kanyang siyam na naraang karawahing bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Haroset Hagoyim patungo sa ilog Kison. Sinabi ni Deborah kay Barak, lusob, ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh. Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera, nagkanya-kanyang takbuhan ang mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. 17 to ano naman po tayo? 17 to 20. Nababasahin naman ni Kuya. Are you able to read, Kuya? Pwede ka magbasa? Yes Able. po. Yun, ay talaga naman full of energy si Kuya. Yun, Go, no? Kuya. Nagising ang diwa namin, no? Oh, no? Okay. Si Sarah, meanwhile, fled on foot to the tent of Jael, the wife of Heber, the Kenite, because there was an alliance between Jabin king of Hazor and the family of Heber, the Kenite. Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my lord, come right in. Don't be afraid." So he entered her tent and she covered him with a blanket. "I'm thirsty," he said. "Please give me some water." She opened a skin of milk, gave him a drink, and covered him up. "Stand in the doorway of the tent," he told her. "If someone comes by and asks you, 'Is there anyone there?' say no." Hanggang saan po? Sige, Kuya. Okay na po, Kuya. Thank you. Basahin ko na yung last. So, yun. So, but Jael, Heber's wife, picked up a tent peg and a hammer and went quietly to him while he lay fast asleep, exhausted. She drove the peg through his temple into the ground and he died. Just then Barak came by in pursuit of Sisera, and Jael went out to meet him. "Come," she said, "I will show you the man you're looking for." So uh, he went in with her, and there lay Sisera with the tent peg through his temple dead. On that day, God subdued Jabin, king of Canaan, before the Israelites, and the hand of the Israelites pressed harder and harder against Jabin, king of Canaan, until they destroyed him. So, yun yung kwento. So, sino yung babae? Kung babalikan natin yung picture na to, sino yung babae na... Si Jael. Si Jael. So, ito pala si Jael. At sino naman to? Si Sisera. So, balikan natin yung kwento. Sige, himay-himayin natin. So, ito nga, paulit-ulit na lang ulit, diba? Ganun lagi, nagkakasala sila. They did evil in the eyes of the Lord. At ngayon, every time they did evil in the eyes of the Lord, anong ginagawa ni God? Ay, mali na naman, kailangan magkwan. Hayaan muna natin yan. Kailangan, every time na magkakasala sila and they will did evil in the eyes of the Lord will sold them into the hands of Jabin, king of Canaan. So, ganun, lagi, parang, ganun na, nagkakasala kayo, sige.
itetest sila lagi, i-oppress sila lagi ng mga neighboring countries. At this time, ang nag-oppress sa kanila is Kanaan at ang kanilang hari ay si Javin. Javin daw. At meron daw siyang commander ng kanyang army. Ang pangalan niya ay si Sisera. At hindi lang yon, sila daw ay may 900 chariots fitted and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years. Alam niyo ba na pag sinabi mong chariots dati, kasi syempre wala pa namang mga advanced technology dati na ginagamit para makipaggera, hindi kagaya ngayon, 'di ba? May Iron Dome. Pero mga missiles ganyan. Pero during that time daw, kapag meron kang chariots, katumbas nun ay tangke. Kapag ka ikaw ay makikisabak sa giyera. So ibig sabihin, ang Canaan that time is very advanced sa kanilang military forces. Kaya kung titignan nyo dito, na-oppress sila ng Israelita for 20 years. So yun. So yun yung kwento, yun yung background. At ngayon naman, ang judge na raise up ni Lord ay si Deborah. 'Di ba yung judge kasi na pa na na pag-aralan natin last time is mga warriors, 'di ba? Iba't iba pa nga yung mga armas na ginagamit nila, si Shamgar, Ehud at saka Othniel, 'di ba? Iba-iba yung ano nila, weapons na ginagamit nila. But during this time, ang kakaiba dito, ang ni-raise na judge ni God is a girl, babae. Tapos hindi lang siya isang judge, pero she is also a prophet. We all know that prophet, sila ay nagbibigay ng mga prophecy. Diba? So very unique si Deborah this time because she's the only girl na based sa ating previous na pag-aaral ay naisulat na i-record na judges. As we move on sa ibang um, advanced chapters ng judges, parang wala pa na naisulat na babae except from Deborah. Yun. So na-remind lang ako na pwede din mag-lead ang babae kasi may mga ibang doctrine na sinasabi na pinagbabawal na mag-lead ang mga babae. But during this, kung titingnan mo dito, labanan pa nga to eh, pero tingnan nyo sinong nag-lead, si Deborah. At kung titingnan nyo pa ha, kung babasahin nyo yung chapter 5, she held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided. So, as hindi lang yun yung naging role niya, parang nag-ano pa siya, para siyang ruling sa korte, talagang judge siya. In our current setup, ang judge kasi talaga is parang yung to judge whether yung accused ay guilty or not guilty, ganun, 'di ba? So parang ganun siya, parang siya ay judge na nagsisettle ng mga disputes pa within themselves, parang ganun. So grabe yung ano din yung she's already a prophet, a judge during this time kasi ang ibig sabihin ng judge is yung talaga nakikipaglaban, na ipaglalaban ka na ikaw yung magli-lead para i-win yung battle against oppression sa Israel. So ang dami niyang naging role, 'di ba? So makikita mo pa lang na she's aside from very godly woman, na talagang prophet ni God, very strong woman at meron din siyang strong judgment, 'di ba? So that's Deborah based on the description na nandito. So, verse 6, he sent for Barak, son of Abinoam from Kadesh in Naphtali, and said to him, the Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mount Tabor. I will lead Sisera, the commander of Javin's army, with his chariots and his troops to Kishon River and give you him into your hands. So may instruction galing kay Deborah. Anong sabi ni Deborah? Punta ka dito. Ililid ko doon yung mga troops ni Sisera at iatak mo sila because I will give him into your hands. So may assurance na galing kay Lord mismo, 'di ba? At ginamit si Prophet Deborah para sabihin 'yon. Pero anong response ni Barak? Sabi niya, if you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go. Sige, kung pupunta ka, pupunta rin ako. Kung hindi,
Hindi ako pupunta. Sabi niya ganon. Ituloy pa natin. Sabi ni Deborah, "Certainly I will go with you," said Deborah. "But because of the course you are taking, the honor will not be yours. For the Lord will deliver Sisera into the hands of another woman." So sorry. So Deborah went with Barak to Kadesh. There Barak summoned Zebulun and Naphtali. Then 10,000 men went up under his command. Deborah also went up with him. Now Heber the Kenite had left the other Kenites, the descendants of Hobab, Moses' mother-in-law, and pitched his tent great to Zanam near Kadesh. So yun nga, to ang nangyari, sabi nga na, sige pupunta ako kapag pupunta ka. Sabi niya ganun. So hesitant siyang pumunta nung first. Pero si Lord na nga nagsabi 'di ba na pumunta ka, ibibigay ko sa'yo yung um, victory. Pero sa tingin niyo ba, bakit sinabi in your idea lang para maano ba mapagana yung imagination natin ganun. Yung curiosity natin. Um, bakit sinabi ni Barak na back tayo dito sa question ko. Why do you think Barak asked Deborah to join him? Bakit kaya? Any guess, ganyan, or any paglaruin natin yung imagination natin. Kunwari, ikaw si Barak, tapos knowing na 10,000 yung may 900 chariots siya na in our modern time is parang tangke na yun. So, ibig sabihin, yung military forces nila is very advanced. And knowing that ikaw si Barak, very Barak pa naman, Barak yung pangalan. Very, very, ang tawag dito, very sanay ka. I believe Barak is sanay sa bakbakan. Pero, based on the story, si Barak ay um, sinabihan siya na, sige, pupunta ako pag pupunta ka. Bakit kaya? Any wild guess, ganyan, or opinion nyo, bakit? Si Kuya Kuya Rizal, di ba? May siya. Baka may So, ka dyan. Sa hindi, tingin mo lang, kuya. sa tingin ko siguro, tama ba si Deborah kasi is prophet, di ba? So, gusto niyang kasama yon ni di ba? So, feeling ko lang, siguro dahil feeling niya mas malapit kay Lord, so, feeling mas magiging mas malakas. Parang, siguro mas powerful na pangdepensa niya. Kaya parang, kung hindi siya pupunta, hindi rin ako pupunta. Parang nangunahan siya ng takot. Pero pagkasama niya si Deborah, parang feeling niya mas strong siya. Kasi nga, mas malapit kaya. Parang ginamit kasi ni God si Deborah para i-lead. Parang ganon, feeling ko lang. Yes, yun. So, sino pa po? Ayan, walang mali or tamang sagot ha. Basta lang, paganahin lang natin yung ating curiosity based sa mga knowledge natin sa previous na napag-aralan at saka kung ilalagay natin yung sarili natin sa sitwasyon ni Barak. Ganyan. Yayayain din ba natin si Deborah or lulusog na lang talaga tayo agad kanon? Si Ate Tin, ano kaya ang kanyang opinyon? Ang pulso ng bayan, tanungin natin ang pulso ng bayan. Sabi daw, who runs the world, girls? Hindi. Tingin ko kasi kung nasa gitna ka ng warfare, no? Lahat kasi, kung puro barako at mga lalaki, baka may nakita rin siya kay Deborah na katangian na pwede mag-balance dun sa mga plans or strategies niya sa war. Isa na nga yung binanggit ni Kuya Saldi na maaaring pagiging malapit niya sa Diyos, meron siyang mga vision na magbibigay sa kanila ng mas malinaw na pathway towards din sa goal nila na manalo. Isa yun. So, pangalawa, minsan tayo mga babae may mga kami, foresight, five sight, hindsight, lahat ng sights. So, maaaring pwede niyang gamitin advantage yun. Kasi sa mga panahon na yun, di ba wala namang
power or boses talaga mga kababaihan. And yet, maaaring pahalagahan niya at nakita niya na, oy, meron din itong input yung mahalaga na malaking tulong para sa ano nila, pagpaplano nila. Yun lang po. Yun. So maraming salamat for that. Though walang nakalagay kung bakit siya tinanong. So yung mga sinabi nyo, yun yung mga speculation ng mga commentators. Sabi nila, maaari na because Deborah is a prophet, kaya niya gustong nandun si Deborah. Kasi most of the time, kapag ka may battle na ganyan, gusto nila na merong spiritual guidance. Kunwari si Samuel, si sino pa ba yung mga prophet noon? At marami pang iba. So, parang ganun. Siyempre, kung titignan mo, kahit nga naman gaano kakabarako, kung kaharap mo ay chariots na 900 chariots at wala man kayong chariots, do alam mo na sinabi ng Lord na ibibigay sa'yo ni Lord ang victory na yan. Pero ang hirap kasi paniwalaan kasi kung titignan mo, kung bagbabasihan mo lang sa lakas, mas malakas sila, mas advanced talaga sila when it comes to force. Pero nakita natin si Barak na this is not just a battle of physical battle. I need spiritual support, kaya talaga namang hinila niya si Deborah. Pero part of it kasi, it's ano din lack of faith. Diba? Kasi si Lord na nga mismo nagsabi na Barak, gagamitin kita, just attack, diba? I already give you on his hand, sabi niya gano'n. Pansin niyo yung sinabi pa ni Deborah sa kanya. Go, this is the day the Lord has given Sisera into your hands. Has not the Lord gone ahead of you? So Barak went down on Tabor with 10,000 men following him. Barak advanced, routed Sisera and all his chariots and armed by the sword. And Sisera got down from his chariot and fled on foot. So yun nga, so yun yung nagpalakas sa kanya, yung sinabi ni Deborah na, Deborah, si Deborah na, hindi ba nauna na ang Lord sa'yo? Talagang yun yung nagpalakas sa kanya. Luna! At lahat talaga yung chariots ni Sisera ay walang panama sa bare hands lang um, ni Barak. At hindi lang yun, kung titignan natin sa Tagalog nga, sabi nga doon sa Tagalog na binasa ni Pastora Sheila, nilito sila ng ating Panginoon. So yun no, hindi mo alam talaga kapag basihan lang talaga sa physical, parang ano sila manalo. Kasi very advanced ang Kanaan that time. But because the Lord is with them, they were able to win the battle. Ganyan. At kung titignan natin, dito na fulfill yung prophecy kay Barak. So, syempre, winning the battle, andun din yung honor kasi ikaw yung commander-in-chief, di ba? At kapag ikaw ang commander-in-chief, pag napanalo mo yung battle, nasa yung honor. Pero because of this belief at lack of faith ni Barak, ito na yung consequence na ang honor ay ma-associate hindi sa kanya, pero kundi kay Jael. Sino naman si Jael? Si Jael daw ay galing sa Heber's wife. Jael went out to, saan daw siya? 21. 21. Heber, taga Heber ata siya. Fled on foot, wife of Jael, Heber the Kenite. Because there was an alliance between King Hakib of Hazor and the family of Heber the Kenite. So siya daw siyang Kenite. So, very clear na si Jael ay hindi Israelites. Diba? Isa daw siyang Kenite. At meron silang alliance ni King Hazor. Kung titingnan nyo, may alliance yung dalawa. So parang kakampi siya ni King Hazor. Pero nung pumunta doon si Sisera, tingnan nyo yung twist na ginamit ni Lord. Kapag ka nag-prophesy talaga si Lord, hindi mo alam kung sino yung gagamitin niya. Pero yung hindi pa Israel mismo, yung papatay kay Sisera. At paano niya pinatay? Ito malalaman natin. So, pumunta siya doon. Tapos sabi pa ni Jael, "Come, my lord, come right in. Don't be afraid." So, he entered the tent. She covered him with blanket. Na syempre, takbo siya with barefoot. Kasi he's running for his life. Ganyan, ganyan. Tapos,
pumasok siya sa tent ni Jael, tapos pinainom pa niya ng milk, syempre pagod na pagod, uminom pa ng milk, tulog. Tapos, ang ginawa ni Jael, but Jael, Heber's wife, picked up a tent peg and hammer and went quietly to him while he lay fast asleep, exhausted. She drove the peg into the temple head and he died. Just then Barak came in pursuit of Sisera, and Jael went out of him. Come, she said, I will show you the man you're looking for. So in who went in with her, and then lay Sisera with the tent peg through his temple, dead. That day God subdued David, king of Canaan, before the Israelites, and the hand of Israelites pressed harder and harder against King Jaeb Canaan until they destroyed him. So, no, yun yung kwento na um, hesitant si Barak na sundin yung pinag-uutos sa kanya ni Lord, at takot siya at gusto niya na may assurance, kaya hinila niya si Deborah na isang babae but is a prophet and also a judge, a fighter din, kasi nililid niya din yung ano yung laban. At hindi lang yon, he's also um, meron din siyang sound judgment. So pag may dispute, siya yung nagsisettle nun. Tapos because of, ang highlight kasi dito is because of the hesitation ni Barak na lumaban, and because of his lack of faith and trust kay Lord, nawala sa kanya yung honor of victory. 'Di ba? Ngunit napunta kay Jael na hindi naman Israelita. Ano nga in close relationship pa nga siya dun sa kaaway. Pero yun yung ginamit ni Lord para patayin yung commander. At paano pa pinatay? Pako at saka ano, no? Alam mo yung pag nagka-camping ka, yung nilalagay mo dun sa para bumaon yung tent mo at hindi liparin. Yun yung nagamit mo para pupukin. Hindi mo akalain din kasi sarap ng tulog mo, di ba? Kasi akala mo kakampi mo yun, pero yun palang papatay sa'yo. Akala mo nakatakas ka na no? Pero we really don't know how God will fulfill His prophecy. If God will really say, I will give you the victory, He will really give the victory regardless. Ayaw mo man, may gagamitin siyang iba. 'Di ba? Takot ka, gamitin niya yung iba. At mapupunta sa kanila yung honor of that victory. Kasi si Lord siya, kapag ka may pinapagawa siya, ikaw din mismo, um, of course, we always say, we give you all the glory, Lord. It's all after you. It's all because of your grace. Pero somehow, na-associate ka kasi doon. Nagamit ka kasi ni Lord. So yung honor of that victory, somehow, associated yung pangalan mo. 'Di ba? Yung mga tao, si David, 'di ba? Though it's because of the God's grace kung bakit he's called the apple of God's eye. Tama ba? Apple in the eyes of God, parang ganon. Na-associate sila, 'di ba, into something because of naging obedient sila kay Lord. So yung honor of doing something for the Lord, associated na talaga yun. Yun yung blessing ni Lord every time we obey. Ganyan. But we all know that it's because of God's grace. Kung titignan natin, 'di ba, nilito sila ni God. Hindi lang dahil sa lakas ni Barak kung bakit sila nanalo. Nanalo sila because of the intervening power of Christ, of our Lord. Yan. Tapos may tanong ulit ako dito. So kunwari, ikaw si Barak, tapos narinig mo yung prophecy ni Deborah na sabi niya na kapag sasama ako, pagsasama ko, sabi ni Deborah, sa'yo, Barak, mawawala yung honor of victory. Kunwari, narinig mo na yon at ikaw si Barak, papasamahin mo pa rin ba si ano? Papasamahin mo pa rin si Deborah? Yan, ano ulit tayo, pagganahin ulit natin yung curiosity natin. Ano, tanungin naman natin si Pastor Angela, ano kaya ang kanyang um,
opinion. Opinion lang naman, wala namang right or wrongs. Ganyan. Kunwari, kayo po si Barak. Talaga namang si Pastor Shell. Sige. Tapos, sabi sa'yo nung prophet na, pagsasama ka, wala na yung honor of glory. Yan. Sa tingin mo, okay lang po ba sa inyo yun? Parang ganyan. Um, siguro ano, Mm-mm. yun nga, parang, bakit kasi mapupunta sa akin if ever? Di ba dapat Di kay naman ako, Lord lang? di naman ako si Barak. Ganyan. Hindi, siguro yun din na Mhm. um, kahit yun nga, yung lack of faith ni ni Barack is yun pa din yung ginamit ni Lord para patuloy na ma-reveal yung kapangyarihan ng Panginoon, 'di ba? Kasi yun nga, pwede kasing magyabang din si Barack na ano, 'di ba? Kahit na hindi kasama yung prophet, nagwagi pa din, parang ganun. So, okay lang. Hindi na natin mababago eh. Yun na yun. So, yun lang po. Amen. Yun. So, yun, no? So, tama po yun, no? So, sabi nung mga ibang commentator, sabi nila na mas pinili daw kasi ni Barak na um, ma-win yung victory kaysa dun sa honor, 'di ba? Mas yun yung sabi ng iba na parang okay na mawala yung honor basta mapanalo natin yung battle na to. Kasi it's about oppression of Israel eh. It's about oppression ng mga Israel, parang ganyan. So, pero don't get me wrong na of course the honor and the glory is always belongs to God. Pero in this story kasi every time na may mapapanalong battle, the honor is always dun sa commander-in-chief, which is si Barak nga yung inassign para talunin itong si Sera na commander-in-chief din ng Kanaan that time. So parang ganun yun, in this context lang. So ganyan. So na-relate ko lang siya that whenever we face any victory, of course, the glory belongs to our God. Pero yung sharing of victory, yung happiness nun, syempre, mapupunta pa rin sa, yung happiness ng victory, at saka um, somehow yung credit, sasabihin din sa'yo na because of Barak, di ba? Of course, because of Jesus Christ, through the life of Barak, ayun, napanalo mo yung victory na yun. Kagaya nga ng sinabi natin, kung ayaw ni Barak, pwedeng gamitin ni Lord yung ibang tao, which is si Jael nga, 'di ba? So ganun. Kaya ito lang yung sa lahat ng napag-aralan natin, ito lang yung parang lagi nating tatandaan na let's overcome fear with faith. 'Di ba? Kasi kung titignan natin back to the story, si Barak kasi natakot siya actually kasi nakita niya yung 10,000 ay 900 na chariots. During that time, very advanced ka talaga. Ikaw na bihasa ka sa sa battle at makikita mo yon, malamang at sa malang matatakot ka din, 'di ba? Yung battle pa nga lang mismo, makikibattle ka, nakakatakot na talaga eh. How much more kapag ka makita mo na very advanced yung opponent mo. Pero the Lord is reminding us na kapag ka sinabi niya talaga, let's just overcome it with fear. 'Di ba? Kasi kapag ka um, meron tayong hesitation or unbelief, doon sa kahit na narinig na natin at sinabi na sure na tayo na sinasabi yun ni Lord at hindi natin ginagawa, God will use someone. Baka maipasa niya kay Jael, 'di ba? Imbis na sana ikaw ma-proud si Lord sa'yo mismo kasi you have the full obedience, but because of your fear, nagkaroon ka ng partial obedience. Hesitant ka sa umpisa. Hindi yung sige Lord, dahil sinabi mo aatak ako. 'Di ba? Hindi gano'n. Hindi gano'n yung naging response eh. Though hindi natin masisi kasi syempre, hindi naman tayo yung makikilaban eh. Ang dali lang sabihin. Pero it's a reminder for us talaga sa atin na, lalo na ngayon na parang ang mundo ay nagki-create ng napakadaming worries even us na nadadagdagan yung family namin, ganyan. Ang daming worries talaga. Tapos kahit na um,
worries sa new job, worries sa ganito, worries sa mga bills, 'di ba? Pero God is telling us to overcome our fear with faith as long as it is His will, di ba? Yung marinig mo mismo na go. Pag sinabi ni Lord na go, i-go mo. Pero kapag wala kang narinig na go kay Lord, tas ginawa mo, at walang acknowledgement ni God na go, delikado yun, baka mapahamak ka, diba? Pero pag you are very sure in your heart at pinagpipray mo, and you really believe na yun ang plano ng Lord sa'yo, just go. Kahit na minsan, sa tingin mo, very advanced yung kalaban, parang lagi namang may mas eh. May mas magaling, may mas matalino, mas mayaman, mas maganda, mas gwapo. Madaming laging may mas matangkad, mas malakas, laging may mas sa atin. At magki-create lang yun ng fear sa atin. Pero if God say, go, just go, and your armor should not be your own strength, but your faith. Paniwalaan mo lang talaga. Dahil Lord, sinabi mo, I will just do it, I will just do it, I will just do it. And then the honor of that victory, um, of course, belongs to the Lord, but you will benefit the honor of that victory. So yun. So yun lamang po, and glory to God. So anything you would like to add or share or pulot of the day, ganyan, or objection, ganyan. Sige po. Parang si Jenny po may ano siya, may gusto siyang sabihin. Ay, si Dada pala, si Dada nag-open camera talaga naman si Ate Dada talaga. Sige Ate Dada, Ano, bring it on. ano lang, yung share ko lang dun is, yun nga sabi niyo nga po kanina, diba na overcome the fear, yung takot. Kasi si Lord, when God says go, go. Kasi sabi niya, diba sa John 15:16, I choose you and appointed you to bear fruit, diba? Sabi niya ganun. So, wag natin hayaan na lamunin tayo ng takot. Kasi once God says go, go. So, minsan meron tayong, yun nga, mga what if. Ano yun eh, ginagamit din siya ng kalaban. So, sabi nga, kung hindi mo siya ngayon gagawin, kailan? Nakalimutan ko kung anong book yun. Pero naano ko yun na, sabi ni Lord, kung hindi mo gagawin, kailan? So, yun lang po yung baon ko ngayong gabi. Overcome the fear with God's word. Amen. Glory to God. Thank you so much, Ate Dada. Pastora Dada. Ay. Yun lang Si po. ano kaya, si Teacher Love Love. Kamusta ka naman? Nakikinig pa lang ngayon si Teacher Love Love. Baka ano ka naman, may ma-share ka dyan, Teacher Love Love. Good evening. Sorry na late ako. For me lang. Ay, sorry. Dinig lang ba? For me lang po if you have faith in your heart, sometimes human as we are, we feel maraming fear. For example, may fear ka na baka ma-reject, may fear ka na baka may masabi sa yung ibang tao. Pero as long as you pray for it, like for example, sa mga work sa school, ang maraming fear na baka ma-reject ka or baka maraming masabing masama sa'yo. Pero if you have faith in the Lord, the rest will follow or the rest will overcome. Like for example, sa mga activities sa school, ikaw yung naatasan na ikaw gagawin ng mga programs and all. And then you have questions in your heart na, kaya ko ba to? Baka yung masabi yung iba, baka much better po yung idea nila. And then every time na I do feel fear, ang ginagawa ko, I do surrender to the Lord. Kasi kaya ko to as long as meron akong pananampalataya and with the help of the people na natutulong sa akin. That's why parang nagiging magaan yung mga gawain kasi you have faith and then the rest will follow talaga. Success, na happy yung mga student, happy yung mga teachers and then school heads. Parang ganun. Basta
we need to have faith in our hearts. And kaya nga sinasabi namin sa prayer namin, Lord, make my fear, no? Make our fear become our faith. Make it stronger, louder, and visible. Para ma-share namin sa mga students. Kasi every time na nagsasabi kami ng mga parang sinasabay namin sa mga lessons and topic namin about my faith, even though they have different religion, pag sinasama namin yung faith namin, parang nakaka-capture namin yung attention nila. Hindi sila nag-iingay, hindi sila parating gumagawa ng mga kasi mga student kayo eh, parang madali silang yung mga bunganga nila, kahit ano na lang ginagawa nila, pinopost na sa social media. Sorry. And then every time na parang these few weeks, nagbabil sharing kami sa school, regardless on the religion, nakikinig talaga sila. That's why sabi ko nga, make me a vessel po na may cultivate po sa lesson ko, and then makashare din ako ng gospel. Cause I do have fear, malaking fear, baka sabi ko sa kanila, baka sa 144,000 na ma-save, baka wala tayo sa 144 na yon. That's why, basta may time pa, gawin natin yung best natin, create some small group, and then share your thoughts about your faith, about your worries, about your questions in life, and then let's try to fix something na like parang nadala natin sila sa faith natin regardless on the religion. That is my biggest fear, to let someone na close sa akin na maiwan. Like for example, pagdating ni Lord, parang fear ko na madala yung family ko with my faith, my students, some of my friends, my co-teacher. Kaya nga sabi ko, mag-Bible sharing or tell me about your thoughts about kung anong ginagawa niya parati, para ma-share ko din yung thought ko at madala magsama-sama tayo in heaven. Ganun, parang ganun ba? Parang yun lang po yung fear, yung pulot ko sa fear that ma-conquer natin yan pag meron tayong faith, regardless how big or small the problems or the questions in our hearts, in our thoughts. Yun lang po. Thank you. Amen. Thank you so much, Teacher. Teacher Love Love. Yan, sino ba po ang may pulot of the day? Sino naman? Si Kuya... si ano muna? Si... Pwede po ako mag-add. Ay, Ano, may add simple po lang. pala si Pastora Dada. O, sige, go. Yung about sa fear, mas maiksi lang siya. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? So, walang mali sa pag-share. Katulad kay sabi ni teacher kanina, natutuwa ako kasi bihira yung mga teacher na ganun. Kumbaga, nauuna yung takot kadalasan kasi nga iba't ibang tawag religion, di ba? So, if God is for us, who can be against us? Yun lang po. Yun, di ba? It's a powerful reminder na if God is for us, then who can be against us, di ba? Yun, tama yun. Si ano naman? Si Kuya Andy. Kuya, Mabuhay kayo, mabuhay. mabuhay ka, Kuya. May kay Mau, i-relate ko lang ha. Pero correct. Mm-mm. 'Di ba nung there's one time parang mga 2 or 3 session, nung parang ikaw, si Jenny, tsaka ako lang. Parang, ano yung fear mo nung sabi mo, may gusto ba nilang parang, may tanong ganon, ikaw lang umating, kuya. Parang, may aating ba? Parang di ba nag-question ka, worth it ba na ginagawa ko to? So, not to offend you, pero parang sabi ko, diba, hindi naman yun sa dami ng umaatindi. Diba, 1, 2, as long as ang objective naman natin is to, diba, glorify the Lord, to serve the Lord. So, it doesn't matter. Kasi mag-ano naman yun eh, kung malinis naman ang objective mo, yun yung will sa'yo ni God, and yun it follows eh. Diba, kumbaga, dapat hindi tayo na, although kasi it's a human behavior talaga, yung fear. Kahit naman sino, kahit naman yung mga malalaking pastor, lagi naman silang may mga takot. Like example, diba yung kay Moses, diba? Ang parang fear niya,
ginamit niya yung kapatid niya, si Aaron ba yun, para magsalita. Kasi hindi siya sanay magsalita. Sabi niya, baka hindi makisahin yung mga tao, hindi sumunod. Pero gumamit pa rin si Lord para ma-fulfill yung promise niya. Yung fulfill yung will niya na mangyari. So, yun, feeling ko, kumbaga, lagi talagang may takot. Pero, gaya ng sinabi nyo, yung i-overcome yung fear. Parang ako din, pag every time lalabas ako sa bahay, although alam ko nagdadasal ako, pero laging, kasi siyempre nagmamotor ako eh. Pagka, laging may takot na baka ma mahagip kami, madisgrasya kami. Pero like kong isip, magdadasal na lang ako kasi hindi naman ako pababayaan. Di ba? Parang lagi naman akong poprotektahan ng Panginoon. Which is, it happens naman kasi magdalawang taon na akong sumasakay sa motor tsaka kumuha ng motor. Pero may mga minor lang, pero hindi siya ganun ka-grabe. Kasi nga, nagtitiwala ka eh. Kumbaga, hindi ka naman niya hahayaan. Kung may mangyari, may dahilan siya. May gusto siyang mensaheng sabihin, di ba? Parang kailangan talagang matutulang tayo makinig. Kasi kung siguro kung hindi naman niya ilala na magkamotor ako, sumakay ako, mag-work ako sa Makati, gagawa siya ng way para, kasi alam niya baka may mangyari, madisgrasya. Pero kapag nilid ka niya, ibig sabihin, gagabayan ka niya. Alam man yung battle na pagdaanan mo, kasama ka niya. Kasi yun yung will niya, yun yung sinabi niya sa'yo. So, kahit na araw-araw meron tayong mga battle, tapos may mga fear tayo, even though we serve the Lord. Pero siguro human behavior, ang panghawakan lang natin yung dasal, yung pangako ng Diyos, na, di ba, na hindi niya talaga tayo pababayaan. Di ba? So, kung halimbawa man dumating sa point na isa o dalawa lang nakikinig sa atin, hindi ako natatakot. Kasi alam ko naman na na gino-glorify namin si God. Na it doesn't matter sa dami. Kumbaga, kung ang mensahe ng Diyos ang ibinibigay ko para sa mga taong willing makinig, then go tayo. Parang ganon, di ba? So, yun lang yung parang nakuha ko. Sorry, natipid yung Maui, pero to be honest talagang, I always look forward. Alam mo yan, lagi, kapag magli-lead ka, kahit sino nag-lagi talagang, alam mo yun, parang, kasi kumbaga, the whole week, marami ka ng challenges, marami. Kumbaga, ito na lang yung time na parang may matutunan ka, reflect ka, bumalik ulit sa Lord. 'Di ba? Yung mga minsan nalilihis ka, pero kapag naalala mo na ito pala yung promise ni Lord, ito pala yung mensahe, then nare-revive ka as a Christian. Ayun lang. Amen. All the glory to God. Glory to God po sa buhay mo, Kuya Rizalde. Mabuhay ka. Ay. Sino ba po? Si Ate Tin. Kamusta ka naman dyan, Ate Tin? Back to bahay. Yun, no? Tapos na ang pag, oh, walking session. Paglalakad-lakad, opo. Sarap kayang maglakad-lakad mahangin at nakikinig tayo sa mga ganyang story. Nakakatuwa. Ako po, ang takeaway ko, yung kagaya nung part na kailangan ng pagsama ni Deborah. Nire-relate ko naman yun sa journey natin ng bawat isa sa atin. Lalo na ako, tayong mga OFW, no? Sa case niyo, Jenny, Maui, magkasama kayo. Sa case ko naman, solo naman ako ngayon overseas. Now, yung kayong lahat ngayon na nakakasalamuha ko, I feel nare-relate ko yung moment natin ngayon sa eksaktong binasa natin at inaral ngayon. One way or another, kailangan din natin ng katuwang sa journey natin sa buhay. Be it for a very short period of time, yung company ninyo, makapag-share tayo ng salita ng Diyos, makatouch tayo ng buhay, or kahit sa ngayon yung natutunan natin, hindi pa natin maunawaan. Pero there will come a time kapag ni-reflect mo, ay oo, ito yung inaral, ito yung sinabi, panghawakan natin ito. So, marirealize mo din at magagamit na later on in life na hindi mo inaasahan. So, ako, I'm very thankful na meron tayong ganitong pagsasama-sama every Friday. Sana maipagpatuloy natin kasi hindi natin alam at hindi nyo rin alam, Ma'am Jen, and of course, Ate Jack, kung anong positive effect sa buhay ng mga joiners kagaya ko ang naidudulot nito. Yan. Kaya maraming salamat po. Amen. Glory to God. So, nagigilty tuloy kami kasi
na postpone po namin paminsan pero all the Hindi. glory to God. All Understandable the glory naman to yun, God po. kuya. Ano naman yun, Mhm. minsan kailangan din na magre-energize. Kailangan din, bago din humarap sa ganitong pagse-serve, buo ka rin, di ba? Hindi naman pwede tayong lagi ng bigay pero hindi tayo 100% din. Although, syempre meron din tayong mga reasons and all nauunawaan naman po namin. No problem. Amen. All the glory to God po. All the glory belongs to our God. Yeah. Amen. Sino pa po? Mahal. Tapos ililid na tayo ni Pastora sa benediksyon. Sa akin naman, yun nga, tawag dito, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-worry kasi nga, di ba nga, sabi nga sa Bible na, do not worry for tomorrow because tomorrow will worry itself. So, pag sinabi ni Lord, go, sige, go mo. Kasi may blessing ka from the Lord. Kaya, pag sinabi niya, mag-lead ka ng Bible study, mag-lead ka. Pag sinabi niya, mag-ano ka, parang, kasi kami parang tawag dito ng, minsan ako parang, for example, na yung mga inaaya ko is parang hindi sila tawag dito, nagpapatuloy, ganyan, ganyan. Tapos parang na-hurt ako. Na-hurt ako kasi yung may mga friends ako na gano'n na nga, inaaya ko sila. Tapos sabi nila busy ako, hindi ko kayang mag-commit ngayon, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos parang patuloy pa rin ako sa pag-aya-aya sa kanila, gano'n. Tapos there are times na parang sabi ko, "Ng mahal, ng ano ba, ng parang wala, eh. Ano ba, may problema ba?" Parang ang sakit pala na 'pag inaya mo yung isang tao tapos ayaw, parang gano'n. Tapos yun sine-surrender namin kay Lord na ganang, "Lord, ano ba, aatin pa ba sila? May gana pa ba silang mag ganito, ganyan?" Kasi nakikita ko naman na parang happy naman sila sa life nila, parang wala silang problema. Tapos bakit 'pag ikaw na parang ayaw na nila, parang gano'n ba? Kaya minsan nahu-hurt ako kasi walang walang mag-a-attend ba. Tapos yun sabi ko, "Lord, ikaw na lang bahala sa kanila, Lord. Kung ano, Lord, i-break mo na lang sila, Lord." Parang gano'n ba. Kasi basta parang nasasaktan ako ba ng tawag dito, nag-i-invite, tapos parang the other day parang magugulat ka na lang na may mga tao na sila na mismo yung lumalapit, parang gano'n ba. Kaya siguro parang it's a lesson na din sa akin na hayaan mo na lang na hayaan mo sila kasi may mga tao akong ibibigay sa inyo, parang gano'n ba. Kaya yun, kapag si Lord talaga yung gumalaw, gagalaw siya in a mysterious way. Kaya yung nangyari sa kay Sisera, kay Barak, at kay Jael, parang 'di ba yung nag-ano si Deborah, na gano'n siya, nag-prophesy siya na mawi-win mo ito, pero dahil sa parang may fear ka na parang feeling mo kung wala ako hindi mo kaya, hindi mapapasa iyo yung honor. Kaya naghanap si Lord ng ginamit niya yung ibang bagay at ibang tao dahil doon. Kaya sa gabing ito parang tumatak siya sa akin na once may sinabi akong ganyan, sa once may sinabi si Lord na ganyan, matutuloy yan. Hindi mo man alam kung paano, or hindi mo man alam alam mo man na napaka-imposible, pero nothing is impossible kay Lord. Kaya yun, 'pag sinabing go, go. Kaya yun yung parang pulot ko for tonight. Kaya sabi ko na lang,
hindi man sila umattend, ikaw na bahala, Lord. Parang ganun ba? May dadagdag lang ako sa senior ni Jenny, yung tungkol sa pag-i-invite. Actually, yun din yung yung fear ko. Pero parang may nag-share yata last time, parang may natulang na in-invite kita, tapos hindi naman ako ang nag-i-invite sa iyo si God. Pero hindi ako tinanggihan mo. Si God yung tinanggihan mo. Ginamit lang ako instrumento para ma-invite kita kasi baka mamaya may pinagdadaanan nga or may kailangan kang mensaheng marinig. Kaso busy ka, may inom na ka. So, sorry, hindi ko lost kasi hindi naman ako ang ginamit lang ako ni Lord. Kaso, si Lord tinanggihan mo. Kaya cool. Ayun, lagi ko sinasabi, parang, okay lang, sige. Bahala ka, si Lord tinanggihan mo, hindi ako. Yun lang, sorry. Parang naalala ko lang yung mga invite-invites na yan. Okay. Naiiyak tuloy ako. Hala, kayo na. Yan, na-touch si Buntis. Yan, si Pastor Ashela naman! Bibediksyonan na tayo ni Pastor Ashela. Magandang gabi po, Pastor Ashela. Dagdagan ko yun para maiyak na lalo si Sister Jenny. Ayan, so nitong dito sa Pusurubio, parang 1 month na atang umuulan. Today lang talaga as in umaraw. Tapos, yun nga, since ulan, mga kapatiran, as in to the point na ang umattend na lang sa church music team, tapos si Sister Julie, tsaka si Gia. Kami na lang talaga, tsaka sila Sister Juvie. As in kami na lang, tas parang naiiyak na talaga din ako. Pero syempre, kumbaga parang ginawa mo naman mag-follow up, ganyan-ganyan. Pero talagang yung mga reasons nila is, Pastora, umuulan, maputik. So, pero naman, yung favor naman sa amin ni Lord, pag pupunta kami ng church, walang ulan. Pag uuwi kami ng church, wala ding ulan. So, hindi naman kami basically nauulanan. Talagang nirarason lang nila. So, nito, sana marami na ulit kaming umattend sa church. So, yun, na talagang di ba, mahirap kasi, kumbaga, yun nga, tama naman yung sinabi ni Brother Andy kanina na hindi naman talaga tayo yung tinatanggihan nila, kundi si Lord. And if umattend naman din sila, hindi din naman sa atin, kundi si Lord pa din, di ba, kung ba't sila umattend. Pero kasi, kapag meron ka talagang yung pastor's heart, ang sakit. Yun din talaga, sabi ko, Lord, bakit tuwing may mga kapatiran na nagpapaalam, okay lang, sabihin ko sa sarili ko, okay lang, ganyan, ganyan. Pero pag mag-isa na lang ako, grabe, as in, yung iyak ko kay Lord, grabe, hindi talaga siya ma-explain. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, Lord, bakit kasi ganito yung heart na binigay mo sa akin? Kaya pala, totoo yung sinabi, di ba, na kapag dun sa 100 na tupa, hahanapin ni Lord yung isa. Kasi ganun pala talaga yung pastor's heart, ang sakit. Pero hindi naman kasi nilaramdam yun. Kasi hindi sila pastor. Pero yung mga yung mga umaalis sa church, yung ganun. So, syempre, gagawin na lang natin is prayer pa din. Prayer. Kasi yun nga, parang yung sa nasa loko na message for tonight, ah powerful reminder sa atin na yung faith talaga natin is sa salita at pangako ng Diyos. Hindi sa suporta ng tao, hindi din sa strategy, 'di ba? So kasi lahat ng 'yan pwedeng gumana sa ilang period of time pero magfe-fail at magfe-fail kung hindi naman talaga yung strong foundation natin is ang Panginoon. So, naniniwala din ako na yung mga pag-iyak natin kay Lord is hindi naman yan nababaliwala. 'Di ba? So, yun lang na yung isa din na gusto ko din i-share, yun nga,
doon naman sa point of view, 'di ba, ng church, um, for example, 'di ba yun nga yung si Barack hindi siya nagkaroon ng honor, parang the same din siya sa church na hindi hindi ka nakahuli ng big fish. Ibig sabihin, hindi ka nakahuli ng mga tao na magiging talagang supporter ng church, magiging talaga silang worker. Napakahirap. Napakahirap sa panahon natin ngayon. Grabe, sobrang, bakit gano'n? Sabi mo, bakit sobra silang busy? Ano pa bang pinagkakabisihan nila? 6 days na sila nagtatrabaho, tapos yung 7 days, yung seventh day, na ilang oras lang, lagi ko sinasabi, ilang oras lang naman po yun eh, mga pinaka-short na po yung isa't kalahating oras, o tapos yung another 30 minutes, lunch na po yun, sabihin ko ganun, pero ang hirap pa din. Pero yun nga, struggle yan ng mga Christians, pero tandaan natin mga kapatid na ito po ay hindi natin gawain, kundi gawain pa din ng ating Panginoon. So yun lang, maraming maraming salamat po. Amen. All the glory to God. Maraming salamat. Maraming pastora. Parang prophecy ata yun na parang dahil si Deborah at si Jael ang parang magkakaroon ng madaming pastora. Parang yung asawa ko ata yung ano, tinatawag hindi ako. Amen. So, Amen. So, Pastora yun. Jenny. Pastora It's a Jenny. sign. It's a sign. It's a sign daw, sabi ni Dada. Si Dada din ata, parang may pagkapastora din ata to eh. Parang women empowerment talaga ganyan. Hi! Hi, Lex! You're about to sleep? Nakauwi lang. Yun. So yun, on the glory to God. So kung may prayer request po tayo, i-type nyo lang po dyan sa chat box. Yun. Sino po ang may prayer request? Ako, Kuya Maui, same pa rin po ang prayer request ko, si Mama Learn. Para po sa Mother. tuloy-tuloy na paggaling ni Mama Learn. Okay po. At Listen ko po saka, yan. yung personal ko naman po, dumating na ang aking prayer. Yun. Yun po. Thank you Sige. po. Sino pa po? Ako po. Ikoys. Ayun po. Lista ko lang para di ko makalimutan. Yung ano, kaya po na, banggit ko naman na nag-file na ako ng resignation. So, hopefully, hinihintay ko na makabalik sa Singapore. So, syempre, gaya ng topic natin yung tanggalin ng fear. Di ba? Baka may magandang ano pa rin, layunin ng Diyos sa mga bagay-bagay. So, ayun po, sana wag magka-problema kapag dumating na i-apply na yung Pasko. Then, protection para sa family tsaka sa nanay ko na ano lang, bahala na si Lord. Hindi ko naman kasi pinalangin na humaba pa po ang buhay niya kasi depende kay Lord eh kung anong gusto niya dahil nasa 79 na nanay ko eh. So, bahala na si Lord kung anong gusto niya. Amen. Okay. Sino pa po? Ayan. Sige. Mukhang wala na ata. Okay, sige. Tayo po ay let's close our eyes. Let's put ourselves in God's presence and let's just surrender everything to the Lord. Ayan. Lord, we praise you, we glorify your name, we exalt your name on high, Lord. Maraming salamat sa mga kapatid po namin na naglaan ng kanilang oras para makinig ng iyong mga salita, O Lord. Truly, O God, sila po ay naglalaan ng kanilang oras dahil nauuhaw po sila sa inyong salita. Gusto po nila kayong mas makilala pa po, Panginoon. At higit sa lahat, mas lumalim ang kanilang paniniwala, pananampalataya, our faith, O Lord. Madipan po ang aming mga faith. Nang sa gayon, O Lord, whatever fears that we have, ito po, Panginoon, ay ma-overcome po, Panginoon, na aming pananiwala at pananampalataya sa iyo, O Lord. Sa gabing ito, itinataas po namin sa inyo si Ate Tin, sa kanyang prayer request, sa fast recovery po ni Mama Lur, Lord.
touch her, O God. Let your healing grace be with her. Have mercy with her, O Lord. At hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy niyo po siyang pagalingin, O God. Let your mercy be with her, O God. More than the physical healing, we also pray to visit her, O Lord, at patuloy na ipakilala mo kung sino ka, na hindi lamang ikaw ang Diyos na nag-heal ng physical body, but ikaw ang aming tagapagligtas na mga pagliligtas sa aming kaluluwa, O Lord. Visit her, O Lord. Use Ate Tin, use the people po, Panginoon, around her to introduce Christ po, Panginoon, sa kanyang buhay, na mahigit sa physical na kagalingan ay ang kanyang spiritual na kagalingan ang kanyang makamtan, at she will be completely healed, Father God, through your power and through the power of the Holy Spirit, and ma-reborn at ma-rebirth siya po, Panginoon, at magkaroon po siya ng bagong kaluluwa po, Panginoon, na nanggagaling lamang po sa inyo, O Lord. At yung kaluluwang yun ay makakasama ka po niya po, Panginoon, because of your saving grace, O God. And we also pray, Lord, for Ate Tin sa kanyang prayer request, Lord, whatever it is, God, we are asking for your favor and your mercy and your grace, O God, na masagot na po ito. If it's your will, O Lord, we believe na wala pong makakapigil nito, O Lord. Kaya, Father God, use this, Father God, as an instrument para pasalamatan ka niya at papurihan ka niya at masabi na ikaw ang Diyos na totoo at sumasagot sa mga panalangin. Whatever is your answer, O Lord, we just give you the glory. Ngayon pa lamang po, Panginoon, pinapasalamatan ka na po namin, O Lord. Thank you so much, O God. And I also pray, Lord, for Kuya Rizaldi sa kanyang plano na pagbalik dito sa Singapore, Lord. Whatever fears that he has, whatever worries that he has, Lord, let your mercy and be with be with him, O Lord, na ma-empower niya po ito ng kanyang panampalataya at paniniwala po sa inyo, O Lord. Kayo na po ang bahala sa MOM na mag-a-approve po ng kanyang past, sa kanyang resignation, O Lord. Let everything, Father God, be smooth po, Panginoon. Lahat ng kanyang mga transaction, lahat po, Panginoon, ng kanyang mga gagawin, O Lord, ay maging maayos po, Panginoon, through your mercy and your grace, O Lord. And we also pray, Lord, kay sa church po, Panginoon, sa Pusrobio, O Lord, na pinamumunuan po ni Pastora Shela. Father God, let your mercy, Father God, be with our my hometown, O Lord, na tulungan niyo po sila, Panginoon, na buksan ang kanilang mga mata, na whatever business, whatever worries, O Lord, o anuman yung mga pinagkakabalahan po nila sa buhay, nawa po, Panginoon, buksan niyo po ang kanilang mga mata, na makita po nila yung kahalagahan ng espiritual po, Panginoon, na pamumuhay, yung espiritual na pagkain po, Panginoon, na dapat po nilang makain, nang sa gayon na pag dumating ang pagsubok ay naroon po, Panginoon, ang kanilang pangahawakan ng lakas, O Lord. Father God, let your mercy, O Lord, with our hometown, have mercy, Father God, be with our church, O Lord. Bagamat you are not looking for the numbers, but you are looking, Father God, sa puso ng mga taong nagsiserve. Kaya salamat po, O Diyos, sa puso po ng mga kabataan na nandun na nagsiserve, na bagamat umuulan, O Lord, ay nandun po yung willingness po nila to serve. Let your miracle, Father God, be with them as they serve with faithfulness, O Lord. Whatever it is, Lord, I know, Father God, that your provision will be with them, O Lord, as they continue to obey your words, O God, because in obedience, we believe there's a blessing, Lord. Kaya salamat po, Ama. Magpapatuloy lamang po kami sa paglilingkod sa inyo. Hindi man ito naayon sa aming mga mata, sa aming mga physical eyes, hindi man ito naayon sa aming mga plano, but Father God, as we obey, we know, O Lord, that you will increase our faith, and through our faith, O God, you will answer it with your power, O Lord. And all the glory belongs to you, O God. And we will share with the glory of this victory, O Lord, because you are a gracious God, O God. And you are a loving God. And we will just give you all the adoration, all the highest praises, all answered prayers, O Lord. All the glory belongs to you. Not for us, O Lord. Hindi po yun dahil sa amin. Hindi dahil kay Deborah, kahit anumang prophets, anumang leaders, O Lord. But it's all because of your power and your might, O Lord. All the glory belongs to you, O Lord. At
give us restful sleep, O Lord. And bigyan niyo po kami ng kalakasan po sa araw po ng bukas. At ang bawat isa po sa amin ay mamumuhay ng may pananampalataya, may faith and may hope po, Panginoon. As we go and do the things you set before us, Lord, we believe that your miraculous intervention ay mapupunta po sa amin. And we will say, glory to you, Lord. Thank you so much, God. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. So yun lamang po. Glory to God. Good night po. Amen. Salamat Good po. night. Salamat. Salamat po. Good night. Salamat. Good Every Friday po night. ba ito? Yes, B. Sige po. Yeah. Noted Thank po. you. See you Bye. next Friday. See you next Friday.